So we're heading Puerto Galera. Kaya ang diretso namin Batangas Port muna. At doon kami sasakay ng Roro to Puerto Galera. So let's go guys. Well, nandito na tayo sa Port of Batangas. So far, ito on the way na tayo papasok ng Roro. Medyo anxious dahil ito ang first time ko na sumampa ng Roro, kaya very excited ako. Ito kasama ko si YP, so kami pala ang second vehicle na pumasok after nung first car na dumating. Ito nakasunod na kami, kaya ito heading inside. Yung era na madalas matambayan ng mga passengers dito, kasi makikita mo may bed na pwede ka magpahinga, kaya unahan. Maswerte kami, medyo kami yung una halos, kaya meron akong nahigaan, nakatulog ako ng saglit. Wow! Good day! Mga ka-riders, ito ngayon kami, nandito kami sa Montenegro Lines. We're heading Puerto Galera. Kaya ito, just enjoying dahil paalis na in a while. First time ko to ginawa. Kasama ko si Mrs. na nag-Roro na lang kami going to before, kasi normal talaga magko-commute ka pero ngayon ginawa namin on a motorcycle. Kaya ito, okay, see you later. Well, good morning. Kita-kita naman natin, nandito tayo ngayon sa may Montenegro Lines. Direksyon natin is punta tayo ng Puerto Galera. Kaya ito, nagparada lang kami ng motorsiklo sa baba. Then ito yung continuation na open para mas kita natin yung
open side ng Maria Winona Lines. Itong mga susunod na oras, nag-ikot lang ako. Let's go. Iniikot ko ng husto itong barge, or actually this is a Roro. Mas ship din na yung majority ng load niya is mga vehicles, mga trailer, mga 10-wheeler, ang lalaking sasakyan. Kaya yung motorsiklo ko nagmukhang malinggit lang na bisikleta. Pier, parang ito paparada na ang Roro, and in a while nandyan na rin kami. Actually ito yung first time kong nakarating dito sa Mindoro, kaya bahala na, tignan natin kung ano yung maging outcome ng lakad namin na to. Palabas na kami, kaya pasok kami sa city. So, nandito na kami sa Jayas Accommodation. Medyo pahinga lang kami konti. Mamaya-maya, mag-iikot kami, or the next morning na siguro. Medyo late na rin So far, ang layo nung accommodation na pinagstayan namin is around mga 200 to 300 meters. Bali, across the, main road. Yung pinaka-national road nila. Ang kitid kasi na national road dito sa Puerto Galera. Kaya ito, nag-iikot na kami. Morning na to Actually, may dala nga akong mga abubot gaya ng fishing rod ko. Sabi ko nga magpi-fishing ako ngayon. Testingin ko kung ano magagawa ko sa pagpi-fishing. Parang first time ko na naman, dahil the last time na nag-fishing ako, almost teenager pa yata ako o mas younger pa. Good morning mga tropa. Ito tambak na naman kami ng gawa dito sa White Beach. Yan. Actually dala ko yung fishing rod ko Tatry namin mag-fishing. Who knows? Para masubukan ko. Newbie here. I'll see you later. So ito, medyo nainip na kami dun sa pagpipishing. After lunch, siguro bandang hapon, mga around 3 o'clock, naisipan naman namin mag-motor hanggang sa above dun sa pinanggalingan namin na beach. Actually, White Beach kasi yung beach na to Yan, nag-photo shoot kami para na may overlooking kami nung mismong White Beach kung saan kami nag-i-stay halos.
Kaya ito, nag-ikot-ikot kami para at least magkaroon kami ng kahit na konting pasyal lang man dito sa area ng ng Puerto Galera. Makita mo kitid lang doon no mismong national road nila. Ganito ka stable yung lugar. Hindi masyadong delikado sa sasakyan. Unang-una, yun nga, syempre hindi kalakihan yung kalye, kaya no need na maghahataw kayo. Kaya ito, nagmumotor lang kami din sa area, just enjoying the breeze, kung ano man yung meron dito sa Puerto Galera. Ito yung hapon after nung motorcycle ride namin. Naisip namin, pasyalan nga natin yung Bayside. Ito yung mismong pinaka mga resort. May mga kainan dito, may mga pwesto ng mga inuman. Dito maganda yung nightlife. Tapos may mga souvenir shops, kalat dito, sawa ka nga eh. So, the next day, after namin mag-ikot ulit, andito naman kami sa may Bayside ulit, pero this time, nightlife. My dancers. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Well, ito, nandito na kami sa Roro. Medyo hindi maganda yung uwi namin ngayon. May biglaan nangyari. Yung love na love namin na fur puppy namin, ay fur dog,
na si Sky. Hindi namin akalain, iniwan na kami. Talaga nakakalungkot. Hindi namin expected. Kagabi kasi sinabi ng mga bata nanghihina daw, parang luluray-luray yung galaw niya, kaya sabi ko itakbo nyo na sa vet. Nung pumunta nga doon sa unang vet, yung vet namin na pinagdadalan sa kanya, sarado na. That is around 8 o'clock, maaga siguro nagsara, doon kaya inilipat doon sa Asunta na dog hospital. Hanggang sa ang daming test na ginawa, even though nawala kami, buti na lang through GCash nakapag-down kami sa kanila para ma-admit yung aso namin. Hanggang sa yun nga, unluckily this morning, bad news. Nagulat na lang ako, sinabi ng doktor, in-announce na wala, na cardiac arrest, somewhat ganun ang nangyari. Medyo nag-failure daw nung liver, may mga test, pati yung kidney niya somewhat affected, kaya very unfortunate. Kaya itong uwi namin na to, pagdating namin ng Batangas, babiyahe pa kami ng Taytay. Kaya yun na lang guys, see you later. So ito nga, medyo malapit-lapit na rin kami, di nakalayuan ng pier ng Batangas. Ito, unfortunate nga na pumano yung aso namin. So paano guys, please share